Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Shoutout po sa mga Iskoynis na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po at saludo po ako sa inyong lahat. Alright? So, topic natin ngayon for today's video. Naku po, no? Yorme, nagulat, diba? Naghahanap ng pera kung nasaan napunta ang pondo ng Maynila. At nagbabala rin siya, no? Mananagot ang dapat managot kung sakaling mapatunayan na may korupsyon na nangyari. Yan po, no? Talagang kahapon pa ito. Hindi lang natin na vlog. Pero pinanood ko nga, napakaganda po, no? Ang sinabi ni Yorme dito. At nagulat tayo dahil nga marami pa lang hindi nababayarang obligasyon ng Maynila na kung saan may pondo naman. Bakit nagkautang ng ganyan? Diba? Isang example lang po nung Lionel, di ba? Na Bulgaria nung kasagsagan ng kampanya. Halos kalahating bilyong pera ang hindi pa nababayaran sa Lionel. So narito pong interview ni Boss Y, no, sa Philippine Star, itong si Miss Annie. Tapos magbigay po tayo ng reaction. Right? Yeah. Basta first things first, mga kababayan ko. Ami and to the Philstar. Tayo, I've heard initial report pa lang. And we will see it on June 10. There is a grave fiscal problem of the city. Naku po, yari na. It's not about the loan. It's about paying the obligation of the city. And our numbers speaks of about 8 to 11 billion. Laki, no? Ano yung mga babayaran na yun? Ayan. Oh. Kasi yung loan, may binabangga ang cash yun, di ba? Yung loan na kinuha, based on Mandana's ruling. But we have local sources, as I have said Yes. a while ago. Ayan yung commercial obligation. O ayan, halimbawa, bayaran ng coupon ban, ng tubig, ng kuryente, ng gamot, ng construction, o ng basura. Ng basura. And all other obligation of the city, wardya, manpower, and so on and so on. Wala bang pera o red tape Even lang? cake, you know that cake, Yung cake. yung pinamimigay kong cake Oo. sa mga matatanda. Oh, I love you mga lolo't lola ko. Ano kaya, paborito ko yan. Sobrang love ko yung mga seniors. Yeah. Even cake, would you imagine, I just found out a few days ago, the supplier of cake under their watch was not paid 19 months. 19 months. Ano siya? Red tape o walang pera? Di ko alam. You know how much? 145 million pesos. Ang laki. Nakalaki naman mo. Cake lang? Guardia, 110 million pesos. Gamot. Gamot is about 1.4 billion pesos. There is so much negligence. Now, the question is, may corruption ba? O Yun naman. mayroon bang Red red tape? That I cannot answer for the meantime. I don't want to judge people. But I only assess based on facts. If this is not paid, if this is true, there is a grave negligence on their part. Definite. Yun, that is definite. Hindi na pointing fingers yun. Now, Ano what na is tayo, the no? cause? So yun po, no, napakalinaw, no, ang tinutukoy ni Yorme dito, yung obligasyon nga na kailangan bayaran ng City Hall. Yung, kumbaga, yung mga gastos po
na dapat bayaran, di ba? Particularly, ang binanggit po ni Yorme, sabi niya, hindi ang problema yung loan. Di ba? Yung loan na nakuha ko o yung nagamit natin ng panahon ko. Kasi yun po, no, kung mapansin nyo, yun ang binabanat nitong si Mayora nung panahon ng kampanya. Ang laking iniwang utang ni Yorme, no? Bigat na bigat ako. Parang ganun po siya, di ba? Yun ang kanyang sinasabi, di ba? Yun ang kanyang panira dito kay Yorme. Subalit ngayon, no? Sabi ni Yorme kanina, natuklasan niya. No? Nalaman niya. Initial report pa lang po. No? Initial report pa lang, marami pa lang hindi nababayaran ang City Hall. Particular nga, no? Sabi nga niya dito, yung gwardiya, di ba? Yung pagbabayad sa gwardiya, siyempre, kailangan mong bayaran sa agency yan, di ba? 110 million ang utang. Sa, ito, masaklap, no? Yung cake. Ay, alam naman po naman natin na paborito ni Yorme, yung ating mga senior. Tapos nagkautang siya ng 19 months na hindi binabayaran samantalang wala namang nakakarating, di ba? Naalala niyo po sa mga caucus natin, di ba? Tinatanong kung may cake pa o wala na, naging cupcake. Naging cupcake na lang. Pero bakit nagkautang kung wala na palang cake na binibigay? Di ba? So, malinaw po yun, no? At ang sinasabi niya dito, yung gamot, ito pinakamatindi yung gamot. 1.4 billion ang nawawala. Samantalang, ang daming issue, no? Na-raise dyan sa Department Health ng Maynila, di ba? Lalo na itong si Fox Pangan. Ano ang mga issue? Walang gamot. Pero nagkautang pa. No? Ayon doon sa sinasabi ni Boss Y. Di ba? Tapos nakita natin may mga donation box pa sa mga health center o sa hospital. Tapos may mga membership fee pa na binabayaran. O, saan yung perang pambayad dito? Akala ko ba masinop nga itong si Mayora at naging tapat na totoo siya. Subalit parang may nakikita, no? May nakikitang problema itong si Yorme. Siyempre, may insider din po yan si Yorme. At siyempre, ayaw din niya munang magsabi ng patapos, no? Kaya tinatanong ni Ami, no? Sabi niya, may red tape ba yan? May corruption ba yan? Hindi ko po masasabi. Tama naman, di ba? Mahirap na yung magbintang. Baka balikan siya. Pero, sa ayaw at gusto ni Mayora, malalaman po yan din Boss Y. Dahil nga po, pag upo niya, makikita niya yung record na yan, no? Kaya talagang ano po ito, no? Medyo mainit po na pag-uusapan na kung saan lalo pang mabubulgar, no? Lalo pang mabubulgar ang mga nangyaring kung talagang may nangyaring corruption no anomalya dyan sa City Hall. Alright? So, ano po masasabi niyo dito mga Iskonians? At mamaya po, no? Live tayo, panoorin po natin buong sabay-sabay ito at mag-comment kayo, pag-usapan natin kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa City Hall. Bakit nawawala yung pera, no? Para malaman natin mamaya po sa live. Alright? So, hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod na vlog. Thank you very much po. Pagpalain tayo ng Manila. God first.